Pagkatapos ng napakabisi na araw, ay sa wakas nakabalik na rin muli si Jocelyn sa kanilang silid para makapagpahinga na pagkatapos ng hapunan. Nang mga oras na yon ay ramdam niyang kanyang pagod sa maghapon pati na rin ang antok niya. Pero kailangan niya na munang maligo bago man siya matulog. Kaagad siyang dumiretso sa banyo upang maligo. Napakunot ang noo ni Carter nang makarinig ng katok sa pinto habang nakahiga siya sa kama samantalang si Jocelyn naman ay nasa banyo para maligo. Kaagad siyang tumayo upang buksan ang pinto at kamuntikan pa siyang masubsob dahil medyo nahilo siya sa dami ng nainom niya kanina. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad niyang nakita ang kanyang tita Mildred na nakatayo sa labas ng pinto at may hawak na tray na may 2 tasa na nakapatong doon. Carter, pinabibigay ito ng mommy niyo. Siya raw ang nagtimpla nito para sa inyo ni Jocelyn. Itong tsaa kay Jocelyn at ito namang kape ay sayo dahil para daw kahit papaano ay mabawasan ang kalasingan niyo dahil alam niya raw na marami kayong nainom kanina. Sabi nito sa kanya. Dahil sa sinabi nito hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa 2 tasa na nasa tray na hawak nito pagkatapos nitong magpaliwanag sa kanya. Ito daw pong tsaa ay makakatulong kay Jocelyn para makatulog siya ng mahimbing para na rin mabawasan daw kahit papaano ang stress niya. At hindi lang yun, dahil pampaganda rin daw ito ng balat. Panigurado daw na magugustuhan to ni Jocelyn. Nakangiting sabi nito sa kanya, wala siyang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga at pagkatapos ay kuhanin ang tray na binibigay nito. Salamat po tita at pakisabi na lang kay mommy na salamat din. Nakangiting sabi niya dito at pagkatapos ay mabilis na inabot na yon at hindi rin naman nagtagal. Ay nagpaalam na din ito kaagad kaya siya ay pumasok na rin sa loob ng silid. Nang hipuin niyang tasa ng kape at naramdaman niyang mainit ay hindi na siya nagdalawang isip ang inumin iyon. Dahil tamang-tama naman iyon para sa hangover niya. Dahil halos sumakit na nga rin ang ulo niya. Hindi niya rin to binaba hanggang hindi to inuubos at inisang lagok niya ito upang pagkatapos niyang maubos ang laman ng tasa ay hindi niya maiwasang hindi mapasimangot. Napatingin siya sa loob ng tasa sa mga oras na yon ay wala ng laman at pagkatapos ay napatanong sa kanyang sarili na bakit parang iba yatang lasa ng kapeng iyon. Palagi siyang nagkakape pero hindi ito tulad ng isang ordinaryong kape lang. Parang may lasa itong gamot. Nang lumabas si Jocelyn mula sa banyo, ay nagulat siya nang bigla na lamang niya nakitang hinuhubad na ni Carter ang suot nitong kamisita. Naging ang sapatos nito'y natanggal na din ito. Ang mga ito'y pagkatapos nakaupo ito habang nakahantad ang mamula-mula nitong kutis. Bigla niya itong tinanong dahil sa labis na pagtataka. Sa pagkakaalam naman kasi niya ay nakabukas naman ng aircon sa silid nila. Pero bakit nakahubad ito? Anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo? Epekto ba yan ang nainom mo? Umiling naman ito at pagkatapos ay sumagot. Iniinit ako, sabi nito. Agad naman na nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi nito. Naiinitan? Agad siyang naguluhan dahil sa naging sagot nito. Hindi naman mainit sa loob ng silid nila dahil nga nakasindi naman ang aircon kaya napaka-imposibleng sinasabi nito. Ngunit nang maalala niya na marami-rami din naman ang nainom nito kanina ay hindi na lamang niya yun pinansin pa. Alam niya na normal lang iyon dahil sa mga inom nito. Marahil ang epekto ng inom mo kanina. Maligo ka na muna nang mahimasmasan ka. Sabi niya rito at pagkatapos ay naupo na siya sa kama. Marahil ay napagtanto ni Carter na may sense naman ang sinasabi niya kaya tumanguto. Can you give me a towel? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay tumayo na't pumasok na sa banyo. Nang marinig niyang sinabi nito ay kaagad siyang namula. Inililis niya ang kumot at mabilis na sumampa sa kama. May kamay ka naman, edi kumuha ka, sabi niya rito ngunit mabilis tong sumagot. Kung ayaw mo kong bigyan, edi lalabas ako nakahubo. Pagkatapos kong maligo, walang gatol na sagot nito sa kanya. Napakuyom ang mga kamay niya at pagkatapos ay sinulya pa ng bukas na pinto ng banyo. Wala siyang pagpipilian kung hindi sundin ang gusto nito dahil ayaw niya namang lumabas nga ito na nakahubo. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at nagtungo sa cabinet upang maghanap ng towel. Sa unang pagkakataon ay naging ganun ang kilos nito. Pagkatapos niyang makahanap ng roba dahil walang towel ay yun na lamang ang kinuha niya at mabilis na ibinigay ito kay Carter. Nang maabot nito ang roba na ibinibigay niya ay mabilis itong nagsalita at inutusan siya na tila ba itong isang hari. Hubarin mo mga damit ko. Utos nito sa kanya. Nag-isang linyang mga kilay niya, tinatrata ba siya nitong alila nito? Carter, kailan ka pa naging tamad? Epekto pa rin ba yan ng alak? Nagtatakang tanong niya dito. Nakipagtitigan ito sa kanya at pagkatapos ay sumagot.
Siguro nga, ewan ko ba pero parang walang lakas sa mga kamay ko. Kung ayaw mo na hubarin ang mga damit ko, ibabalik ko sa itong roba na ibinigay mo't lalabas akong walang saplot pagkatapos ko maligo. Banta nito sa kanyang muli. Kailan pa ito naging bastos? Isa pa si Carter ba talagang nasa harap niya? Walang nagawa sa Jocelyn kung hindi ang sundin ang inuutos nito. Tumayo siya sa tapat nito at pagkatapos ay hinumpisahan tanggalin ang bakal na sinturon nito. Ilang sandali pang ay nanginginig ng mga kamay niya at pakiramdam niya ay sinasadya lang yun ni Carter. Ang mainit itong hiningi tumatama sa kanyang mukha na naging dahilan. Bakit? Nagkakanda gulo-gulo ang kanyang isipan at halos hindi na makapag-isipan ng maayos. Amoy na amoy niyang alak sa hininga nito. Nang mga oras na yon ay bigla na rin siyang nakaramdam ng init sa kanyang paligid na katulad ng nareklamo ni Carter kanina kahit nakatatapos niya lang namang maligo. Nagkumpisang mamuo ang pawis sa noo niya. Ilang sandali pa ay magkalapit na silang dalawa. Nalalaki ang mga mata niyang napahawak sa dibdib nito at pagkatapos ay bahagyang tinulak to. Layuan mo ko, nautal na sabi niya dito. Dahil nga nasa dibdib nitong kamay niya, hindi niya maiwasang hindi maramdaman ang init na bumabalot sa balat nito na tila ba nag-aapoy at pakaramdam pa nga niya ay maging ang mga kamay niya mapapaso na kapag hindi niya pa ito tinanggal doon. Maging ang pagtibok ng puso nito ay ramdam na ramdam niya dahil nakatapat mismo ang kamay niya sa puso nito. Nang mga oras na yon hindi niya maiwasang isipin kung parehas lang ba sila ng nararamdaman dahil kanina pa rin tumitibok ang puso niya na napakabilis. Napalunok siya, pakaramdam niya tila ba walang ibang tao sa mundo kung hindi silang dalawa lamang. Pero alam na hindi yun totoo. Mukhang feel na feel mong humawak sa dibdib ko. Biglang basag ni Carter ng katahimikan. Bigla siyang napahiya dahil sa sinabi nito tila napapasang binawi ang kanyang mga kamay mula sa dibdib nito. Nag-iwas siya dito ng tingin at hindi makatingin dito ng diretso. Nang ibaba niya ang zipper ng pantalon nito ay sobrang panginginig ang kanyang mga kamay at hindi na niya napigilan pa. Pakiramdam niya kasi yun na palang ang unang beses na makikita niya ng katawan ng lalaki. Samantalang nakita naman na talaga niya ito pero ang lakas kasi talaga ng epekto ng presensya ni Carter sa kanya. Napanunok siya nang hindi sinasadyang mapatitig siya sa mga abs nito at kahit sino naman sigurong babaeng makakita doon ay maglalaway. Bukod na nga sa gwapo na ito ay napakaganda pa ng pangangatawan nito, kaya kung sakali man ay sino ba naman ang tatanggi sa katulad nito. Habang iniisip niya yon, hindi niya maiwasang hindi mamulang mukha kung ano-anong naisip niya. Pakaramdam niya ng mga oras na yon ay wala na yatang hangin sa paligid niya at init na init siya. Kasalanan to ni Carter dahil inutusan siya nitong hubaran to. Sa ganyang galaw mo, baka madaling araw na ako makakaligo. Sabi ni Carter na ikinagitla niya. Upang pagtakpan ng kanyang pagkapahiya ay mabilis siyang napabuntong hininga. Bakit ba kasi napaka-perfect ng katawan mo? Hindi ko tuloy maiwasang hindi tignan. Bulong niya sa kanyang isip. Will I take that as a compliment, Mrs. De La Rosa? Biglang tanong nito pagkatapos ay sumandal sa dingding ng banyo. Bigla siyang nagulat dahil sa naging tanong ito. Narinig ba nitong sinabi niya sa isip niya? Pero paano nangyari yon? Parang napaka-imposible naman yata noon. Nang ma-realize niya na hindi pala sa isip niya sinabi yon kung hindi ito mismo ay parang gusto na lamang niyang lamunin ng matinding kahihiyan. Hiyang-hiya siya sa sinabi niya dito. Ano na lamang iisipin nito? Biglang nagsalita si Carter. Bakit hindi ka na yata makapagsalita? Tanong nito sa kanya. Hindi siya sumagot dito hanggang sa muli na naman itong nagsalita. So, pinupuri mo nga talaga ako? Tukso nito sa kanya. Ilang sandali pa'y lumapit ito sa kanya. Partikular sa kanyang tenga at pagkatapos ay bumulong. Salamat sa papuri mo, Mrs. De La Rosa, bulong nito. Hindi niya akalaing magiging ganito kadaldal si Carter ng mga oras na yon. Simula nang pumasok siya sa banyo ay salita na ito ng salita at hanggang sa mga oras na yon ay patuloy pa rin tong epekto kaya ito ng alak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kilig pagkatapos niyang marinig mula sa bibig nito. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa Mrs. De La Rosa ang sinasabi nito. Ito na ang pinakahuling gabi na magiging asawa siya ni Carter. Dahil bukas na bukas din ay matatapos ng lahat, napapilig na lamang siya ng kanyang ulo pagkatapos nito. Kailangan niyang huminahon at iwaksi yun sa kanyang isipan. Kailangan niyang i-cherish ang huling gabi nila bilang mag-asawa. Wala akong sinabi no, ikaw lang ang nagsabi noon, pagsisinungaling niya para pagtakpan ng kanyang pagkapahiya. Wah, talaga ba Jocelyn? Hindi ba't nakita mo na rin naman ang lahat ng ito? Di naman ang bawat parte pero bakit ngayon hindi mo kayang umamin?
Natatawang tanong sa kanya ni Carter. Napapikit ng mariin si Jocelyn, talagang hindi pa rin talaga to tumitigil. Nagtaas siya ng ulo at pagkatapos ay salubong ang kilay na sinagot ito. Hoy Carter, huwag kang gumawa ng kwento. Inis na sabi niya dito, nakita niyang pagsilay ng kakaibang ngiti sa mga labi nito at pagkatapos ay nagsalita. O talaga, hindi? Sino kayang nakahiga sa ilalim ko noong mga nakaraang gabi habang yakap-yakap ako't dumadaing? Nagmamakaawa na manahimik ka. Galit na putol ni Jocelyn sa sinasabi nito. Ramdam na ramdam niyang pamumula palalo ng mukha niya. Epekto pa rin kaya ng alak ang mga pinagsasabi nito? Paano nito nasasabi ang mga ganong bagay? Pwede naman nilang sarili nila lamang sa kanilang mga sarili. Pero bakit kailangan pa nitong sabihin sa harapan niya? Kahit pa totoo man yun, ay hindi niya pa rin maiwasang hindi makaramdam ng sobrang hiya. Hindi niya na kayang makipag-usap pa dito ng matagal. Ilang sandali lang ay natapos na ni Jocelyn ang pagtatanggal ng suot nitong pantalon at pagkatapos ay mabilis niyang inabot ang bathrobe na dala niya at nilagay sa kamay nito. Maligo ka na nga na matanggal naman niyang hangin sa ulo mo. Sabi na lamang niya at mabilis tong iniwan sa loob ng banyo. Nakasunod lamang ng tingin si Carter kay Jocelyn habang palabas ito ng pinto at pagkatapos ay napakibigit balikat na lamang. Sinabit niyang binigyan itong roba at pagkatapos ay binuksan ang shower. Nang tumama ang tubig sa ulo at katawan niya ay pakaramdam niya ay tila ba sumingaw ang init sa buong katawan niya. Sa pakiwari niya ay tila ba isang bagang nalagyan ng tubig ang katawan niya at kailangan niyang magbaba doon para lang maupo lang apoy. Hindi naman ganitong pakaramdam niya kanina. Naging ganito lang nang uminom siya ng kape na biging ng kanyang ina. Dahil sa reaksyon ng katawan niya sa ininom niyang kape ay ngayon niya napagtanto na hindi lang simpleng kapeng ininom niya kundi may halo yung gamot. Gamot na pangpainit ng katawan at pampasigla ng pakikipagniig. Hindi niya lubos akalain na maloloko siya ng kanyang ina sa ganong paraan at dahil sa kanyang pag-iisip ng kung ano-ano, ay bigla niyang naalalang tiyaan na para kay Jocelyn. Tiyak na may gamot din ng ganon yon. Mabilis niyang pinatay ang tubig at pagkatapos ay hinila ang roba na isinabit niya kanina. Hindi pa siya nakakapagsabon at tangi ang pagbasa pa lamang ng kanyang katawan. Ang nagagawa niya ngunit kailangan na niyang lumabas mula sa banyo bago pa ito mainom ni Jocelyn. Dali-dali siyang lumabas at eksaktong paglabas niya ay hawak-hawak na ni Jocelyn ang tasa ng tsaa at hinahalo na yung gamit ang maliit na kutsara. Mabilis siyang lumapit dito at pagkatapos ay inagaw ritong tsaha. Huwag mong inumin to, sabi niya. Nakita niya nagsalubong ang mga kilay nito at nagtataka na patingin sa kanya. Bakit naman? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Kasi tumigil si Carter at tila nag-isip. Hindi ito masarap, mabilis nitong sagot. Mas lalo lamang kumunot ang kanyang noo dahil sa naging sagot nito. Hindi masarap? Tikman ko nga muna. Sabi niya dito at pagkatapos ay akman lalapit na sana dito na bigla na lamang itong umatras. At bago pa man siya makapagsalita ulit, ay mabilis nitong ininom ang tiyaan na laman ng tasa. Ilang sandali pa'y binigay nito sa kanyang tasa na walang laman kahit na isang patak lang. Hindi makapaniwala siyang napatingin dito. Kulang pa ba sa yung inom kape kanina para mahimasmasan? Tanong niya dito na pailing ito. Naman pala, bakit may ininom ang tiyaan na para sa akin? Tanong niya ulit dito. Bukod pa doon ay bigla niyang naalala na ayaw nito ng tsaa dahil minsang pinilit nitong uminom ng ganun ay bigla na lamang itong nasuka. Pero bakit ngayon ay ininom nito ang isang tasa ng tsaa na halos isang lagok lang ang ginawa? Muli siyang napatitig sa baso na wala ng laman. Ilang sandali pa'y bigla na lamang silang nakarinig ng katok mula sa pinto. Nilagay niya na muna ang tasa sa tray kung saan niya kinuha ito kanina bago niya binuksan ang pinto. Napagbuksan niyang nakangiting si Tita Mildred na nakatayo sa labas ng pinto. Iha, tapos na ba kayong uminom ni Carter? Kukunin ko na kasi ang mga tasa, sabi nito sa kanya. Bigla naman siyang napangiti. Ah, opo tita, sagot niya dito at mabilis nang tinalikuran upang kuhanin ang tray kung saan nakalagay ang mga tasa at pagkatapos ay mabilis na ibinigay dito. Hindi napigilan ni Mildred ang mapangiting nang makita niyang wala nang ang laman ang dalawang tasang ibinigay niya sa mga ito kanina. Ilang sandali pa'y nagpaalam na siya kay Jocelyn at mabilis na bumaba. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng hagdan nang mapatayo si Leticia. Hinihintay talaga siya nito at gusto nitong malaman kung inunom ba ang mag-asawang kape at siyang binigay niya sa mga to. Pagkababa niya ay sinalubong siya nito kaagad. Kamusta? Ininom ba nila? Tanong niya dito, biglang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya at mabilis na tumango.
Simot na simot, sabi niya rito. Biglang napangiti si Leticia at masasabi niyang bihira lang itong ngumiti. Ngunit ng mga oras na yun ay isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Ngayon ay napaka-imposible nang hindi pa sila makabuo, sabi nito. Napakagaling ng naisip mo't nakakasiguro din ako na makakabuo na nga sila sa wakas, ma'am. Sabi niya rito at pagkatapos ay nagkatawanan silang dalawa. Pagkasara ng pinto ni Jocelyn, hindi niya maiwasang hindi magtaka. Dahil sa sayang nakaplastar sa mukha kanina ng tita Mildred niya. Uminom lang naman sila ng tsaa at kape, pero bakit parang iba ang ngiti nito na tila ba may ibig sabihin? Iba tuloy ang naging pakaramdam niya dahil sa pagiging masaya ng kanyang tita Mildred. Hindi kaya konektado yon sa kakaibang kinikilos ni Carter? Mabilis siyang humarap kay Carter. Nakita niya nakatitig ito sa kanya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Carter. May ginawa ka ba? Nakakunot ang noong tanong niya dito. Agad ding napakunot ng noo si Carter dahil sa naging tanong sa kanya ni Jocelyn. Ano naman sanang gagawin ko? Pagkatapos lang niya magsalita ay naramdaman niya na tila may apoy sa loob ng katawan niya at unti-unting kumalat sa buong pagkatao niya. At mas malala ito kaysa sa naramdaman niya kanina. Napalunok siya, kalahating oras nang nakalipas kung sana'y tsak niyang iyon ng oras ng pag-apekto ng gamot sa kanya. Ramdam na ramdam niyang pag-iinit ng mukha niya at pakiramdam niya ay tila baka lalabas nilang mula sa steam room at ang kanyang balat ay nagkulay rosas na dahil sa matinding init. Hindi lang yun, dahil maging ang buong katawan niya ay naramdaman na rin niyang namumula. Ilang sandali pa'y nagulat na lamang siya na bigla na lamang lumapit sa kanya si Jocelyn. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ang pula ng mukha mo? Biglang tanong niya rito. Napansin na pala nitong pamumula ng mukha niya. Wala naman, nautal na sagot niya dito at pilit na lumayo dito. Ngunit bigla na lamang siyang napatingin sa suot nitong cute na pantulog. Hanggang sa mapadakon tingin niya sa leeg nito, partikular na sa neckline nito at tumambad sa kanyang malagatas nitong kutis na habang tinitignan niya ay alam niyang napakalambot na. Mas lalo lamang tumindi ang init na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Paanong wala ay napakapula ng mukha mo? Sabi nito tinignan siya mula ulo hanggang paa at hindi pa ito nakontento at medyo nalinis pa ito. Ang suot niyang roba, tinignan mo nga pati ang katawan mo, namumulat tagaktak din ng pawis mo. Hindi kaya allergic ka sa alak? Baka mas magandang magpa-check up ka na. Halika, sasamahan kita sa ospital. Sabi nito at pagkatapos ay tinalikuran siya. Mabilis itong nagpunta sa gilid ng kama at mabilis na dinampot ang cellphone nito. At akmang tatawag na sana, ngunit mabilis siyang humakbang palapit dito at mabilis na hinawakan ng kamay nito upang pigilan sa plano nito. Pinilit niyang magsalita. Okay lang ako, hindi ako allergic sa alak. Hindi kasi sinasadyang makainom ako ng gamot. Sabi niya dito. Gamot? Anong gamot? Tanong nito. Magkaharap silang dalawa at habang nakatitig siya sa mga mata nito at pinapanood kung paano ito pumikit at dumilat. Napatitig din siya sa napaka-cute nitong mukha at napaka-inosente nitong mga matang nakatingin sa kanya. Mas lalo na sa mga pilik mata nito na tila ba siya tinutokso. Halos hindi na niya kayang pigilan pang kanyang sarili at ilang beses nagtaas baba ng Adam's apple niya. Sa isang iglap ay mabilis niyang hinila si Jocelyn pahiga sa kama. Nalalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Carter, anong ginagawa mo? Nautal na tanong nito sa kanya sa halip na sumagot ay mabilis siyang pumatong dito kung saan tumama ilong niya sa ilong nito at ang kanyang hiningay tumama sa mukha nito. Saglit na natigilan si Jocelyn ng mga oras na yon at hindi siya makagalaw dahil nga nakadagan si Carter sa ibabaw niya. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari dito, ngunit ang kanyang paghingi bigla na lamang naging mabilis at ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng katawan niya. Napatitig siya sa pawisang noo ni Carter na konti na lang ay halos tumulo na sa mukha niya. Pawis na pawis ito at hindi niya maiwasang mag-alala. Mukhang nahihirapan ito. Natakot siya bigla dahil baka mamaya may malalang sakit na pala to. Carter, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin kung may masakit ba sa'yo? Tanong niya rito. Bigla naman siyang napakunot ng noon nang bigla na lamang tumawa si Carter. Hindi mo ba talaga alam? Namamaos na tanong nito sa kanya, napatitig siya sa mukha nito habang naguguluhan. Ano bang sinasabi nito? Hindi niya ito maintindihan, napalunok siya habang nakatitig sa mga labi ni Jocelyn na mga oras na yon. Sobrang pagpipigil ang ginagawa niya sa kanyang sarili ng mga oras na yon. Sobra-sobra hanggang sa muli siyang napalunok at ilang sandali pa nga ay tuluyan ang bumaba ang kanyang mukha sa mukha nito at lumapat ang labi niya sa malalambot na mga labi ni Jocelyn.
Init na init siya, tinalikan niya sa Jocelyn na sobrang diin. Mapusok na tila isang leon na gutom na gutom. Ang isang kamay niya nakalagay sa mukha nito at bigla siyang natigilan nang maramdaman ng pagkabasa ng kamay niya. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at bahagyang nilayo ang mukha dito at nakita niyang binasa ni Jocelyn ang mga labi nito. Gamit ang dila nito at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Anong ginawa mo sa mga labi ko? Mahinang bulong nito at may mga luha pang tumutulo sa mga mata nito. Napatingin siya sa mga labi nito at doon niya napagtanto na namamaga pa lang mga yun at may konting dugo pa na lumalabas sa mga yun. Bigla tuloy siyang nagalit sa sarili niya dahil sa ginawa niya. Nasaktan niya tuloy si Jocelyn. Napahawak siya sa mukha nito at pagkatapos ay dinikit ang kanyang noo sa noo nito at hinalikan ng tungki ng ilong ni Jocelyn. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Mahinang bulong niya dito. Nakipagtitigin siya kay Jocelyn. Pagkatapos ay nagpakagat labi ito. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Mahinang tanong nito sa kanya. Napapikit siya ng mariin at pagkatapos ay nagsalita. Alam mo ba kung bakit ko inagawang tiyaan na para sa'yo sana? Tanong niya rito. Bigla siyang napatitig kay Carter nang wala sa oras at tinintay ang mga susunod pang sasabihin nito. May gamot kasi ang ibinigay nilang kape sa akin at nasisiguro ko na pati ang sayo nilagyan din nila. Pakanayon ni Mommy dahil alam naman nating pareho na gustong gusto na nila ng apo, sabi nito sa kanya. Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Hindi naman siya ganun katanga kaya naintindihan niya kaagad kung anong ibig sabihin ng sinabi nito. Ang gamot na sinasabi mo ay ang biniti niyang kanyang mga salita dahil halos ayaw lumabas ng bibig niya. Naramdaman niya rin na kaagad na mulang buong mukha niya. O okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Ano ba sa tingin mo? Balik naman itong tanong sa kanya, bigla naman siyang napalunok ng wala sa oras. Ano bang dapat nating gawin? May pwede ka bang inumin para mawala ang bisa niyan? Tanong niya dito. Nag-alala kasi siya sa itsura nito. Simple lang, ikaw lang ang gamot. Sagot nito na tinitigan siya sa mga mata. Ha? Gulat na tanong niya. Huli na para iiwas niya pa ang kanyang mukha at ilang sandali pa ay mabilis na hinilikan siyang muli ni Carter sa mga labi. Kailangan kong makaraos at tsak na magiging maayos ng pakaramdam ko pagkatapos. Namamaos na sabi nito sa kanya, bigla siyang nataranta ng wala sa oras. Dahil sa kanyang narinig, bigla siyang naguluhan kung papayag siya sa gusto nito, hindi ba't parang napakakomplikado naman yata ng pagkakataon. Napakagitlabi siya at ilang segundong tumitig dito bago sumagot, umiling siya. Hindi pwede Carter, magde-divorce na tayo bukas. Mahinang sagot niya dito at dahil sa sinabi niya tila ba ito natigilan din, kung wala sana silang usapang maghihiwalay na sila ay hindi na nila kailangang magtanungan pa ng ganoon. Kung sana lang ay maayos silang dalaway kanina pa siya pumayag dahil alam niya rin naman sa sarili niya na gusto niya itong pagbigyan pero dahil nga maghihiwalay na sila hindi niya ito pwedeng pagbigyan. Masyado na siyang magmumukhang gaga kapag ginawa niya yon. Bigla itong umalis sa ibabaw niya at nahiga sa tabi niya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, huwag kang mag-alala, sabi nito. Natahimik siya sandali at pagkatapos ay bumangon. May ibang paraan ba para maginhawaan ka? Tanong niya dito dahil baka sakaling may paraan pa. Nakita niyang napapikit ito ng mariin at pagkatapos ay napalunok. Kailangan kong magbabad sa malamig na tubig. Pwede mo bang punuin ang bathtub ng malamig na tubig para sa akin? Tanong nito sa kanya habang nakapikit. Sige, simpleng sagot niya rito at pagkatapos ay mabilis na bumaba mula sa kama upang magtungo sa banyo. Nakatitig lamang siya doon hanggang sa malapit nang mapuno yun ng tubig at ilang sandali pa nga ay pumasok sa loob ng banyo si Carter at mabilis na hinabad ang suot nitong roba. Napalunok na lamang siya na makita niya ang likod nito. Ang pangupo nito na walang anumang saplot. Pilit niyang inaalis doon ang kanyang tingin hanggang sa nakita niya nakalubog na ito sa tubig. Habang tinititigan itong nakababa doon ay tila bumalot ang lamig sa buong katawan niya hanggang sa kaloob-looban niya. Okay ka na ba? Tanong niya rito. Oo, lumabas ka na. Sagot naman ito at nagdalawang isip pa siyang lumabas dahil sa itsura nito. Nakapikit ito ng mariin at base sa facial expression nito ay mukhang hindi pa rin maganda ang lagay nito. Pero napakagatlabi siya habang nakatitig dito.